Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa sitio Sapa, Kabangila, Altabas, Aklan. Papauwi mula raw sa inuman ang biktima ng harangin at pagbabarilin ng di pa nakikilalang sospek. Dito raw nakipag-inuman sa lugar na ito ang biktima at pagkatapos mga bandang alas 9 raw ng gabi ay nagpaalam na ito na uuwi na doon sa kabilang bahagi na yon ng lugar. Mga anong oras na tabo ro pagbaril hay? Ga palas na din siguro to man. Wait gabi Gabi iyar pulis wa. Iya sa nakabi. May nagtawag matalagi. I see. Sige, mato kita to. Mato kami tayo ito tay. Oo. Sige. Nubot ang. Ako, pero may nagwa mo sa ubo. Magusot. Mula doon sa lugar kung saan nakipag-inuman itong biktima ay napakalayo pa pala ng kanyang nilakad. Ito pa yung lugar na kung saan dito siya naglakad papunta sa kabilang Dito side kami ngayon sa may ng bundok. Sitio Sapa, Barangay Kabangila, Altabas, Aklan. At merong binaril dito. Kagabi mga alas 9 ang oras nung nangyari itong isang insidente ng pamamaril. Nandito na ang ating mga kapulisan, nauna lang sila, and papasok na rin tayo para malaman kung para alamin natin kung ano ba ang nangyari kagabi. Ang biktima ay dinala na sa Provincial Hospital. Taray mo gagi, sir? Oo, kare magagi. Sina? Tinambangan. Tinambangan, binaril. Siin banda imo natambangan? Layo pala ng lugar na ito na pinangyarihan ng insidente. Tara kita magi. Pero ay talig na una. Layo dito raw nangyari itong insidente dito sa lugar na ito. Iya ta sa tiyan na. Hindi ano basiwo kasa bawas do eh. Oh, bro. May asik kita sa doktor. Ay, do yan basi kung likato to sa ran. Ay kaya ko bako no. Kaya kabot ko naman ni Alvin dito. May dayong ngok. Kato kita ang bako no. Kapatakas raw. Pero anong sugid kay matahay kapatakas ako ni mo. Ay ano no? Aron dudugo tal sige. Ako na ko. Di karon ta nag-standby ro. Bumantay. Hero no ana nga Balik na. anong bali. Terus kapamana man sir kabi eh. Hindi ka naman kumuob. Para mo ko. May mga karton pa ko no? Dito raw sa paahon na lugar na ito, inambangan at sunod-sunod na pinaputukan ng baril itong biktima. Pagkatapos raw ay agad naman na tumakas itong suspect, hindi pa alam kung ilang suspect, at yung biktima naman ay
humingi ng tulong, sumigaw para makahingi ng tulong doon sa kabila pang side. Doon pa kasi ang kanilang bahay. Tapos narinig na daw ng pamilya ng biktima itong pagsigaw. At doon na nga nilapitan nila at nakita raw nila itong duguan na si Tatay Orlin. Mga daya, mga pulis, Nung dumating na nga ang mga pulis raw at saka mga taga MDRRMO, yung mga rescuer sa lugar, ay halos ayaw daw magpadala ng biktima sa ospital. Kaya naabutan kami datong oras. Nasangkot raw si Tatay Orlin sa gulo nitong mga nakalipas kung saan mayroong naging katagaan. Datugon. Ano ro madalom nga rason abi haman it gintambangan kaya imaw it may suspekon ka mo may ginasuspetsahan nyo Ay, ng do yung pamilya. duwa ta kami it idiya git Oo. May May ta kami it kuan. may nakaaway imaw ya sa lugar. May nakaaway imaw datong nagabuan nga ni sanda dati. Pakaisa ga git anakon to. Hay anayang imaw tangani ro may fractured git ang kabaho dahil paghunting ni Orly niya ra kana itsanduko. Iya gita umano sa ato niya ra nga joint sa bali gita anang tuan iya. Ay Orly niya tangani ngaon hay tahi git adaya ho may tahi imaw. Oo. Hay tahi git Pero ratot Isa rin sa tinitingnan ang gulo yan ng ating mga kapulisan sa kasalukuyan. Kung meron bang connection itong dating alitan ng biktima at ng suspect. Papauwi na sana kami nang biglang may sumigaw na may nakita raw cellphone doon sa unahang bahagi. May nakita nga cellphone sa grita. Balik ka muna tayo. Saan nakita cellphone daw? Oo, si Considerante nagkita. Bebe. Balikan nanay natin. Balikan anay natin. Na iwigit a cellphone it suspect. Wala. May na-recover na cellphone. Oo. Oo. Hindi pa natin pag i-publish pa man recorded. Recorded na na Oo, recorded na, recorded. Oo. Si nakita. Pero hindi man ma-conjure nga anak suspect. Bali ikon ang namon. Verify anay. Matapos ang masusing pag-iimbestiga kung kaninong cellphone itong nakita doon sa lugar na pinangyarihan ng krimen, ay isang lalaki ang nakuha ng ating mga kapulisan na siya raw ay itinuturing na person of interest. Inamin rin nung lalaki sa isang interview ng mga kasamahan namin sa media ng RMN na DYKR Calibon kasamang Jeffrey, na inamin nung isang lalaki na kasama siya sa pagplano. Alam niya na pinalano raw ng suspect itong pagbaril sa biktima, pero hindi raw siya sumama doon sa mismong pagbaril dito sa kay Orlin. Ang suspect nga raw ay yung dating nakatagaan, nakaalitan ni Tatay Orlin na gumanti sa kanya. At ito yung umambush sa kanya dito sa lugar. Sa ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang suspect